12 August, first trip, unang biyahe, going to Sweden. Ako po si Adriano Roque Jr., isang OFW, truck driver po sa Europa. Ang lamig! Ang sarap matulog, darling! Dati kong bus driver sa Maynila, nang lumalaki na po yung pamilya at lumalaki na yung mga bata, nagkaroon po ng hiring sa Europa. Isa naman po tayo mapalad na nakapasa kahit na medyo may edad. 2019 nag-umpisa po ako mag-trailer driver sa Poland. Napakahirap po ng buhay sa Europe. Mag-isa ka lang doon sa truck. Ikaw nagluluto ng pagkain mo. Hello, magandang umaga, tanghali, hapon at gabi. Ayan po yung parto ng pagluluto natin ng sapsoy. Naglalaba, tapos na maglaba, luluto na lang ng babaunin sa isang linggong biyahe. Sa Europe po, malaking pagkakaiba kaysa dito sa Pilipinas. Meron po tayo kasing sinusunod doon na tachograph, na mamonitor ng mga pulis, na mamonitor ng kumpanya nyo kung ilang oras ka na bumibiyahe. Sobra po na mamimiss yung Pilipinas. Lalo na lang po doon sa yung mga banding ng pamilya. Nako, sobrang gan! Hindi na Oy, kumaway ka rito! Yeah! Ang banding ng mga kamag-anak. Banding ng mga kaibigan. Mahirap pong OFW. May pangarap ko sa pamilya ko. Talaga pong tiis. Dahil kung may sakit ka, wala. Ikaw lang mag-isa. Wala kang choice. Hindi ka pa pwede rin na ayokong bumiyahe dahil mabigat ang katawan ko. Hindi pa pwede. Nung nakita kami ni Cap sa Greece, nagkasalubong kami sa CR, ano po? Na-upload kami parehas. Pero hindi ko kilala sa kapitan. Hindi niya ako kilala. Di ba tayo pupunta ni Germany? Pupunta. Ordinaryong tao. Kala ko, double lang din eh. Hello kabayan, ganon. Hindi ko sukat akalain na ganon ang mangyayari. Pressure ako, talagang stress na stress ako dahil upload eh, wala na akong pera. Ngayon kausap ko yung embassy para matulungan ako doon, wala. Sa galit ko, minumura ko na yung manager ko. Ano kang klaseng manager, ano kang na ganun. May lumapit sa akin na isang babae. Sabi niya sa akin, Kuya, relax ka lang. Relax ka lang. Baka ma-high blood ka, atakihin ka pa, eto tubig. Thank you. Sabi ko, sino po ba kayo? Ganon. Wala pa rin sinasabing kapitan na Virgilio Fidel. Huwag na ho kayo, Eka, mag-alala. Huwag na kayo mag-alala. Alip po kayo, Eka. Hindi nagkakwentuhan ako. Sinabi ko na almost 3 days na ako rito, 2 nights. Nung lumapit na sila Kap Fidel, hindi pa rin nagpapakilala si Kap Fidel. Tara kabayan, Eka, kumain tayo. Kumain na si mama ko. Gutom na ako eh. Kumain kami. Hindi pa nagsasabi sa akin, nung pala bumili na sila ng ticket. Ticket ko mula Greece hanggang Pilipinas. Bumili na pala sila ng ticket, inaayos na rin nila lahat ng dokumento. Biro mo, ilang oras pa lang kami nagkikita doon sa airport. May anghel na bumaba sa lupa na para bigyan ako ng blessing na gano'n. Thank you Lord, sabi ko. Sasama ka sa amin sa Pilipinas, uuwi ka. Makakasama mo sa Pasko yung pamilya mo. Papasakay na kami sa aeroplano. Nako niya siya, kapitan ng barangay sa Indang Cavite. Hindi ako taga Indang Cavite. Hindi niya ako relatives. Hindi niya ako kilala. Biro niyo po yung binigay sa akin tulong. Siksik liglig umamaw. Kaya sabi ko nga, kahit buhay ko, ibibigay ko kakapidel. Nung sinabi niya sa akin, yung kinuwento niya sa akin yung mga pangyayari na yun, kumilos ang Panginoon para matulungan yung asawa ko na makauwi. Ang message ko po sa inyo, dito po
patagos po rin sa puso. Na mahaba pa po sana ang inyong buhay. Na marami pa kayong matulungan. Kap, maraming salamat po sa po ng aming pamilya. Kasama kayo sa prayer namin na sana bigyan pa kayo ng Diyos ng mahabang buhay, good health. Sana po palagi kayong magkaroon ng malakas sa pangatawan at gabayan po kayo ng pong may kapal. Kap,